Ang guro kong malakas. Kabanata 2551-2555. Paglunok ng Yin Yang Eyes to advance the intermediate heavenly god. Tumakas si Yang Yin patungo sa flame pool na may diameter na higit sa 10 metro, at direktang tumalon dito. Siyempre, hindi naman talaga siya tumalon. Ito ang flame pool ng God Realm. Sa kanyang kasalukuyang pagtatanim, talagang hindi siya ng ahas na tumalon. Siguradong masusunog siya hanggang sa abo ng buhay. Pero tumalon pa rin siya. Bakit? Dahil mayroon siyang Chen-kun pot. Nang tumalon siya sa flame pool sa isang iglap, gumalaw ang puso ni Yang Yin at pumasok sa Chen-kun pot. Matapos ang halos hindi marinig na gurgling na tunog, ang Chen-kun pot ay pumasok sa nagngangalit na apoy at sumanib sa magma, nawala. Alam ni Yang Yin na ang kanyang laman ay hindi natural na makalaban sa apoy at magma ng God Realm, ngunit ang Chen-kun pot ay isang kayamanan, at naniniwala siya na kaya nitong mapaglabanan ang magma at apoy. Sa sandaling ito, pinilit siyang gumawa ng wala, at pagkatapos iluwa ang Yin Yang Eyes, gamulong ang kanyang katawan at nakaramdam ng init ang kanyang buong katawan. Siya. Kailangang gumawa ng desisyon na hayaan ang Chen-kun pot na pumasok sa flame pool. Pagkatapos lamang tumalon ni Yang Yiyo, sa loob ng 5 paghinga, 20 Diyos sa itaas na antas ang humabol sa gilid ng flame pool. Pagtingin sa gamulong magma pool, napakunot ang noo ng nangungunang Diyos. Aking Panginoon, ang batang ito ay tumalon. Ngayon ay wala ng mga buto. Ang ganitong uri ng apoy ng magma sa Earth Yang Land ay susunugan tayo hanggang sa mamatay kahit na tayo, ang mga Diyos sa itaas na antas, ay tumalon. Siya ay isang maliit na Diyos, at sa palagay ko ay wala nang natitirang abo. Nakumpleto na ba natin ang gawain? Sabi ng isang Diyos. Ang nangungunang Diyos ay nagsabi sa malalim na boses, ang batang ito ay nakatakas sa pagtugis ng 2 beses, at siya ang anak ng malaking kalamidad na binanggit ni Emperor Supreme. Kahit na siya ay isang maliit na Diyos, tiyak na hindi ito magiging ganoon ka-simple. Lumabas ka at iulat ang sitwasyon sa hari ng Diyos ng apoy. Hilingin sa hari ng Diyos ng apoy na gumawa ng desisyon. Maghihintay kami muli, kung sakali. Oo, pupunta ako ngayon. Ang buong katawan ni Yang Yiyo ay umuusok sa Chen-kun pot. Nang tumalon siya sa flame pool, pumasok siya sa Chen-kun pot, at wala siyang pakialam sa nangyayari sa labas. Ang Chen-kun pot ay lumubog pa rin sa gamulong magma. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng magbago ng husto, at wala siyang pakialam sa anumang bagay. Nagsimula siyang mag-practice pagkatapos makapasok sa Chen-kun pot. Sa katunayan, pagkatapos niyang lumunin ang pares ng mata ni Yin Yang ng pulang ahas, sumabog ang mga ito sa kanyang katawan at naging 2 ganap na magkaibang enerhiya na katangian ng apoy. Puro at mayaman pero may kakaiba. Bagaman sila ay 2 mata ng enerhiya na katangian ng apoy, ang isa ay walang kapantay na init, at ang isa ay walang kapantay na malamig. Mayroong kahit isang bakas ng espiritual na kapangyarihan na hindi inaasahan. Sa wakas ay naunawaan niya ang mga mata ni Yin Yang. Ito pala ay ang mga mata ni Yin Yang, isang malamig at isang mainit, ngunit ito ay balanse. Dahil din sa balanseng ito ni Yin at Yang kaya ang 2 napakalaking enerhiyang ito ay hindi sumabog sa kanyang katawan, kung hindi, alam niyang ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Pagkatapos magsanay ng Chen-kun Dao Shanggang, ang kanyang mga kasanayan ay nagpakita ng mga pakinabang. Pagkatapos ng isang cycle ng operasyon, sa wakas ay naging stable na ang kanyang katawan, kaya nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Susunod, sinimulan niyang patuloy na isagawa ang pamamaraan upang pinuhin, maunawaan at gabayan ang kapangyarihan ng Yin Yang ay sa banal na core. Sa ilalim ng nakatutuwang pagsasanay ng pamamaraan, ang 10 punong-puno ng Dao sa kanyang Dao Seed Divine Core ay malinaw na nararamdaman na sila ay lumalaki, bagamat dahan-dahan, sila ay napakalinaw. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit sa wakas, ang mga panla ng puno ng Dao sa Divine Core ng Dao Seed ay tumangkad ng husto at naging 2 dahon. Ang banal na core ng Dao Seed ay nanginginig, ngunit ito ay bumagsak. Sa wakas, mula sa kaharian ng Diyos na nasa itaas na antas, nakapasok ito sa kaharian ng Diyos sa paunang antas, at nagpatuloy sa pag-akyat. Sa wakas, diretso itong tumuntong sa kaharian ng Diyos sa gitnang antas. Matapos magsanay si Yang Yin ng ilang linggo, tumigil siya. Ang enerhiya ng Yin Yang Eye of the Red Refining Snake naubos ng higit sa kalahati, at mayroon pa ring maliit na kalahati, ngunit tumigil siya sa pagdidilig sa Dao Seed na Divine Core, at sapat na ang mana storage. Pero may tanong pa rin sa isip niya. Ibig sabihin, nahulog ang Chen-kun pot sa gamulong magma pool, ang sobrang mataas na temperatura na magma, kailangan niyang lumabas, tama. Pagkatapos lumabas, ang banal na katawan ay hindi makalaban, at siya ay nasunog hanggang sa mamatay sa oras na iyon. Matapos pag-isipan ang problemang ito, nagpasya si Yang Yiyo na gamitin ang natitirang kalahati ng kanyang kapangyarihan upang pasiglahin ang kanyang banal na katawan, dahil alam niya na ang pulang ahas ay lumabas sa flame pool, na nangangahulugang ang pulang ahas ay hindi natatakot sa mga apoy ng magma, at nilunok niya ang mga mata ng pulang ahas na Yin at Yang, na may katangian ng apoy. Ginamit niya ito upang palamigan ang kanyang katawan, kaya hindi siya natatakot sa apoy at magma. Siya, ginawa agad. Nagsimula ang pag-temper sa banal na katawan.
Nang maabsorb niya ang lahat ng natitirang kapangyarihan upang pasiglahin ang kanyang katawan, ang kanyang banal na katawan ay sumailalim sa pagbabago. Sa kanyang pagtataka, mayroon siyang mga katangian ng dalawang apoy ng yin at yang. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ginamit niya ang banal na kapangyarihan upang pasiglahin ito, at biglang lumitaw ang katangian ng apoy ng pulang ahas sa ibabaw ng kanyang katawan, at dalawang apoy, isang yin at isang yang, ang tumagos sa kanyang buong katawan. Tapos na. Masayang sabi ni Yang Yiyu sa kanyang sarili sa Chenkun Pot. Sa pagkalkula ng oras, siya ay nasa Chenkun Pot ng higit sa 2 buwan, ngunit ang ratio ng oras sa Chenkun Pot ay 1:1,000, at maaaring 1 oras lamang ito o higit pa sa labas ng mundo. Matapos bumangon at maramdaman ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, ngumiti si Yang Yian. Bilang isang mid-level na Diyos, ang kanyang lakas ay talagang tumaas ng husto. Ang banal na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng malaking tiwala sa sarili. Sabi niya sa sarili niya, "Heavenly gods, wait, I'm coming." Ilang beses na akong hinahabol ng mga lalaki. Oras na para tugisin ko kayo. Sa susunod na sandali, nakolekta ni Yang Yian ang kanyang isip at ang kanyang kamalayan ay nagmula sa Chenkun Pot. Kailangan muna niyang obserbahan ang mga nangyayari sa labas. Sa tabi ng flame pool sa labas. Bumalik ang mga Diyos na ipinadala. Sir, binigyan ako ng Fire God King ng 10 Black Ice Inscription Rune, na nagsasabi na kaya nilang labanan ang apoy ng lava. Sinabi ng Fire God King na si Yang Yiu ay anak ng isang malaking sakuna, at hindi tayo dapat maging pabaya. Kahit na mamatay siya, dapat nating siguraduhin. Habang nagsasalita ang Diyos, 10 inscription rune na may nagniningning na banal na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang nangungunang Diyos ay nag-isip at sinabi, dahil may mga itim na ice inscription rune na ibinigay ng Fire God King, bumaba tayo at tingnan. Kaagad, isang Diyos ang lumabas sa linya, na may mga itim na ice rune na nakakabit sa kanyang katawan. Matapos itong i-activate, isang layer ng black ice energy ang dumaloy sa kanyang katawan, at isa-isa siyang tumalon sa flame pool. Gaya ng inaasahan, nilabanan niya ang apoy ng lava, at ang 10 Diyos ay sumisid sa lava pool at umalis. Inilabas ni Yang Yiu sa Chenkun Pot ang kanyang divine consciousness para tumingin. Ang buong katawan ng magma ay gumulong sa banal na kamalayan, at ang Chenkun Pot ay lumubog sa isang apoy na bato. Ang espasyo sa ilalim ng lupa ng buong magma pool ay aktwal na higit sa 100 metro kwadrado, na may tuloy-tuloy na mga hukay at maraming nagniningas na pulang bato, tulad ng isang bundok sa ilalim ng dagat na reef. Patuloy na lumalabas si magma sa isang sulok ng espasyo, na nagpagulong-gulong sa buong magma pool. Tila ang magma dito ay umaagos mula sa ibang lugar. Palabas na sana siya nang bigla siyang may nakitang mali. Nagkaroon ng magma rippling, at ito ay rippling pababa. Ito ay hindi isang normal na pattern. Hindi nagmamadaling lumabas si Yang Yiu. Ang kanyang banal na kamalayan ay tumingin sa palayok ng Chenkun. Sa susunod na sandali ay natigilan siya, at pagkatapos ay nginisya niya at sinabi, hindi kita hinanap. Ikaw ay bumaba ng mag-isa, kaya mabuti. Haharapin kita sa magma pool. Ako ay magkakaroon ng kalamangan. Tumingin si Yang Yiu at nakitang may 10 Diyos na bumababa mula sa itaas. Sa unang tingin, nalilito pa rin siya. Hindi kaya natatakot ang mga Diyos na ito sa mataas na temperatura ng magma at apoy. Sa susunod na sandali, nakita niya na ang bawat Diyos ay may isang anting-anting na may kakaibang mga inscription, at ang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng liwanag na banal na liwanag, kaya alam niya kung anong uri ng anting-anting ang makakalaban sa magma. Siya. Hindi inaasahan na napakahirap pakitunguhan ng mga Diyos na ito, at dumiretso talaga sila sa magma pool. Dumating sila para tingnan kung patay na siya o hindi. Nang may panunuya sa kanyang puso, hinawakan ni Yang Yian ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay at naghintay ng pagkakataong lumabas. Ilang beses siyang hinabol ng Celestial Clan, at umiiwas siya sa bawat pagkakataon. Ngayon ay maaari na siyang lumabas para makipag-away. Pagharap sa 10 Diyos sa itaas na antas, hindi siya kinakabahan ngunit nasa sabik. Alam niya na pagkatapos lunukan ang mga mata ng yin-yang ng red refined na ahas at palamigan ng kanyang katawan, may kalamangan siya sa magma kaysa sa mga Diyos na ito na umaasa sa mga anting-anting para gumalaw. Nag-isip siya ng masama sa kanyang puso, kung ang mga anting-anting sa mga Diyos na ito ay namatay, iniisip ko kung ano ang magiging epekto. Ito ay dapat na lubhang kawili-wili. Hindi nagtagal, isang Diyos ang nahulog sa ilalim. Napabuntong hininga si Yang Yian, nag-imbak at handang sumugod at patayin ang mga Diyos anumang oras. Makikita na ang 10 Diyos na ito ay medyo mabagal sa magma at hindi gaanong nababaluktot, pagkatapos ng lahat, umaasa sila sa banal na anting-anting. Pinuno niya ang yin-yang ice na nakatago sa banal na katawan at pinunan ang kanyang katawan ng banal na kapangyarihan. Maya-maya, naghiwa-hiwalay ang 10 Diyos, at makikitang nakatingin nga sila sa paligid. Alam ni Yang Yiu na hinahanap nila siya. Ngumisi siya sa kanyang puso at tumataas ang hangarin sa pagpatay. Panahon na para sa paghihiganti. Kinasusuklaman niya ang mga Diyos na ito ng Tianren clan. Siya, Yang, ay hindi kailanman napahiya ng ganito. Kabanata 2552, Salungat na pag-atake. Ang Diyos na ito ay dumaan sa kanyang Chenkun Pot at hindi ito nakita. Ito ay inaasahan.
Ang Chen-kun pot ay nasa ilalim ng bato at napakaliit. Walang pagbabago sa enerhiya. Mahirap hanapin ito ng walang maingat na inspeksyon. Ngayon, hinintay ni Yang Yian na dumaan ng Diyos at biglang sumugod palabas ng Chen-kun pot. 1 metro lang ang layo nito. Nakatalikod sa kanya ang Diyos, at direktang sinaksak niya ito ng espada. Puff! Isang sigaw. Tinusok ni Yang Yian ang Diyos sa gilid na ito, lumapit sa kanya, at pinunit ang banal na anteng-anteng sa katawan ng Diyos. Well, ginawa ito ni Yang sa sukdulan. Siya, minamaliit din ang mataas na temperatura ng magma sa magma pool. Not to mention na tinusok niya ng espada ang Diyos na ito, na ikinasakit ng kabilang partido. Kung wala ang banal na anteng-anteng ni Xuanbing, ang Diyos na ito ay agad na nilamon ng magma at nawala ng walang anumang buto. Doon, sa oras na ito, natagpuan ng iba pang siyam na Diyos si Yang Yian. Ngumisi si Yang, hindi man lang natatakot, ngunit nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na Diyos. Nilunok niya ang yin-yang na mga mata ng pulang ahas. Sa isang kahulugan, taglay niya ang katangiang talento ng pulang ahas na naninirahan sa magma pool. Ang gamulong magma ay immune sa kanya. Siya ay lubhang nababaluktot sa magma, at ang kanyang bilis ay isang antas na mas mabilis kaysa sa mga Diyos na ito. Kahit na siya ay isang mid-level na Diyos, hindi niya ito matiis. Maganda ang pundasyon ni Yang. Noong siya ay nasa antas ng paglilinang at mga immortal, hinamon niya ang mga nasa parehong kaharian at sa pangkalahatan ay hindi magagapi. Ngayong narating na niya ang God Realm, ito ay walang exception. Siya ay isang maliit na kaharian lamang ang layo mula sa mga Diyos na ito sa itaas na antas, kaya maaari niya silang durugan, lalo na sa sandaling ito sa magma pool, na sumasakop sa katangian at geographical na kalamangan. Swish, swish, swish. Bigla siyang naglaslas ng 3 espada, at ang pinakamalapit na Diyos ay sumigaw at lumipad pabalik, at ang huling espada niyang ay malamang na tumama sa Xuanbing Divine Talisman ng Diyos na ito, na direktang nabasag ang Xuanbing Talisman. Well, ang pangalawang Diyos ay namatay sa mga kamay ni Yang. Boom, boom, boom. Sa kabutihang palad, ang ibang mga Diyos ay mabilis na nag-react at sumugod kay Yang Yian at naglunsad ng pag-atake sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Diyos sa itaas na antas, hindi isang Diyos-tao, at ang kanyang lakas ay mas malakas. Ginamit ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan upang buksan ang depensa, at iwinagayway ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay. Habang tumataas ang kanyang cultivation level, natural na lumakas ang kapangyarihan nitong espada ng Diyos ng Batas. Itinaas niya kanyang espada upang labanan. 3 pag-atake ang nablock. Ngunit naramdaman din niya na ang mga Diyos sa itaas na antas ay talagang makapangyarihan, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Siya, agad na nagpasya na huwag makipag-away ng direkta hanggat maaari. Habang kumikislap ang kanyang figure, itinaas niya ang kanyang espada at ipinakita ang kanyang kapangyarihan, mamatay. Hinampas niya ng espada ang isang Diyos. Boom! Ang magma ay gumulong, at sa isang putok, ang enerhiya ng espada ng Dragon Slaying Sword ay kumislap sa katawan ng isang Diyos. Nagdilim ang natural na mga mata, at sa sumunod na segundo ay nahati ang kanyang katawan sa 2 bahagi. Patayin, patayin, patayin. Hinawayway niyang ang kanyang espada, at sunod-sunod na lakas ng espada ang pumatay sa natitirang 7 Diyos. Boom! Nagulat ang 7 Diyos. Sa oras na ito, maaari lamang silang lumaban. Hindi nila inaasahan na si Yang Yiyo ay hindi lamang namatay, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, at talagang nakapasok siya sa kaharian ng mga Diyos sa gitnang antas. Wala siyang pakialam sa lava. Siya ay nababaluktot tulad ng isang isda sa lava, mas mabilis kaysa sa kanya, at higit pa sa mga tuntunin ng lakas. Paano siya makakalaban? Napatay niya ang 3 Diyos sa isang kisap mata, at ang natitirang 7 ay natakot. Sa pagharap sa sword energy na sinigaw sa kanila ni Yang Yian, sinubukan nilang labanan, ngunit pagkatapos nilang matakot, 4 sa mga Diyos ang nawala ng malay at pinatay ni Yang Yian sa isang iglap. Ang huli ay natunaw ng gumugulong na lava at tuluyang nawala. Ang natitirang 3 ay mas natakot at gustong tumakas, ngunit hindi sila binigyan ni Yang Yian ng pagkakataon. Pumikit siya at muling ibinaba ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, itinutok ni Yang ang kanyang espada sa Xuanbing Divine Talisman sa natitirang mga Diyos. Hanggat ang Xuanbing Divine Talisman ay nawala sa lava, sila ay mamamatay. Boom boom boom. Pagkatapos ng siklab ng galit, kahit na ang 2 Diyos ay maaaring umiwas, sila ay nasa gulat, at ang lakas ng espada niyang ay talagang samobra, kaya sila ay tinamaan at namatay sa pagsigaw. Gayunpaman, ang huling Diyos ay biglang inihagis ang Diyos sa kanyang kamay patungo kay Yang Yian, at ang hugis payong na artifact ay agad na nagpasabog ng daan-daang divine powers. Emph! Malamig na sumangot si Yang Yian at pinutol ang hugis payong na artifact gamit ang espada. Noon lang niya napagtanto na ang huling Diyos ay nagpapanggap lamang ng isang putok, at talagang tumakas pataas. Ngumisi si Yang, makakatakas ka ba? Papatayin kita pag sinabi ko. Pinatay niya ang mga tao sa lahat ng dako, at ang kanyang kumpiyansa ay tumaas ng husto. Alam na may 20th Diyos sa harap niya, ang Diyos na ito ay nakatakas, at may isa pang Diyos na naghihintay sa kanya sa itaas.
Ang kanyang kumpiyansa sa pagpatay ng mga tao ngayon lang ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na habulin siya ng walang takot. Bukod dito, tiwala siya na kaya niyang patayin ang Diyos na ito dahil mabilis siya sa magma. Tumalon si Yang Yiu at hinabol siya. Pagkatapos ng 3 paghinga, nang siya ay tumaas ng humigit kumulang 100 metro, ang distansya sa pagitan ni Yang Yiu at ng Diyos na ito ay nabawasan ng mas mababa sa 15 metro. Mamatay. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay naglaslas sa Diyos na ito ng buong lakas, mula sa ibaba hanggang sa itaas. Isang sword energy na ilang dosenang metro ang haba ang sumambulat. Boom! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang enerhiya ng espada ay dumaan sa Diyos na ito, ngunit ito rin ay nagmamadaling lumabas sa magma sa oras na ito. Mahigpit na sumunod si Yang Yiu nang hindi bumabagal. Puno na siya ng kumpiyansa ngayon. Kahit na may mas mataas na antas ng Diyos sa labas, papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Boom! Panginoon ko, mag-ingat ka. Ang Diyos ay nagmamadaling lumabas sa magma at bumagsak ng husto sa lupa. Pagkasabi ng, ingat. Siya ay ganap na napatay dahil ang kanyang buong katawan ay puno ng lakas ng espada, lalo na ang huling espada ay direktang nakamamatay. Siya ay pinalabas mula sa magma sa pamamagitan ng enerhiya ng espada ni Yang Yiu at namatay sa huli. Kilalanin ang kaaway. Ang pinuno ng mga Diyos na nagbabantay sa magma pool ay nagbago agad ng kulay ngunit nag-react din. Alam niyang may nangyari. Sumigaw ang dakilang Diyos upang salubungin ang kalaban. Boom! Sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Yang Yiu na may dagandong. Nakita niya na may 10 Diyos ngang nakapaligid sa kanya, at ang Diyos na ngayon ay pinatay niya. Mabilis siyang lumabas ng magma pool at sa ere ng hindi nag-iisip at winalis ang kanyang espada. Mayroong mga Diyos sa paligid, nakasuot ng baluti at makapangyarihan, at bawat isa sa kanila ay may mahika sa kanilang mga kamay, na puno ng banal na kapangyarihan. Pagkatapos ng kapuruhan, sila ay pinigilan ng espada ni Yang Yiu. 3 Diyos ang umatras, ngunit hinarang nila ang kanyang espada. At bumagsak din siya sa lupa. Sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng mali. Dahil mas malakas pa ang hininga ng Diyos sa lupa. Pero kung iisipin mo, maiintindihan mo. Ang Diyos sa magma pool ay pinatay niya dahil naapektuhan siya ng magma, habang ang 10 Diyos sa lupa ay hindi naapektuhan ng magma, kaya natural na mas malakas ang kanilang aura. Sa kanila, mayroong isang Diyos na may busog at palaso sa kanyang kamay, na tila mas malakas ng bahagya kaysa sa ibang mga Diyos. Binigyang pansin ni Yang Yiu ang Diyos na may hawak ng busog, iniisip na siya ang pinuno. Pumatay ng walang awa. Oo nga, ang Diyos na may hawak ng busog ang nagutos, at puno ng galit ang kanyang boses. Kakaiba kung hindi siya galit. Malinaw na pinatay ang 10 Diyos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bilang pinuno, labis siyang nalungkot. Sa utos, pinalibutan ng 9 na Diyos si Yang Yiu. Nakita ni Yang Yiu na ang Diyos na may hawak ng busog ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Naisip niya agad, hindi, may gagawin siyang masama sa akin, at babarilan niya ako. Hindi, kailangan nating gumawa ng mabilis na desisyon. Kahit na ang mga Diyos sa lupa ay makapangyarihan, hindi siya pushover. May trump card pa siya. Nakipaglaban lang siya gamit ang Dragon Slaying Sword at ang sarili niyang divine power, at hindi pa niya ginagamit ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Patayin. Ang 9 na Diyos na nakapaligid sa kanya ay umungal, at iwinagayway ang kanilang mga sandatang mahika upang salakayin siya. Patayin. Si Yang Yiu ay umungal din, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa banal na kapangyarihan. Isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple sa isang pag-iisip. Buzz! Boom! Ang Dragon Slaying Sword, na may basbas ng kapangyarihan ng Chenkun Temple, ay gumawa ng nanginginig na tunog. Ang espadang ito ay humampos ng 360 degrees, at si Yang Yiu ay kailangang umatake at magdepensa. Pagkatapos ng isang sikat na boses, lumipad pabalik ang 9 na Diyos. Ang baluti sa kanilang katawan ay nabasag ng espada ni Yang Yiu, at isa-isa silang nagsuka ng dugo. Pero sayang wala siyang napatay ni isa sa kanila. Sa karamihan, sila ay nasugatan. Swoosh! Kasabay nito, nang siya ay tumangay gamit ang isang espada, isang tunog ang bumagsak sa hangin sa likuran niya. Katutubo niyang umiwas, ngunit naramdaman lamang niya ang matinding sakit sa kanyang likod. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang isang madugong butas. Sa kanyang dibdib, isang makulay na banal na palaso ang lumipad palabas, lumingon at lumipad sa mga kamay ng Diyos na may hawak ng banal na busog. Puff! Biglang gamulong paarap si Yang Yian at dumura ng dugo. Pakiramdam niya ay espiritual ang banal na palaso ng kalaban at hindi na maiiwasan. Hindi napigilan ng kanyang Divine Body Defense ang Divine Arrow ng kalaban. Kabanata 2553, ang Siantian Bagua Diagram. Siyang ay natalo, at ang mga Diyos ay hindi rin madali. Nang siya ay binaril ng isang palaso at gamulong pasulong, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at hinimok ang kapangyarihan ng Chenkun Temple na pumutol gamit ang isang espada. May 3 nasugatang Diyos sa harap niya. Puff! Sa isang iglap, ang 3 nasugatang Diyos ay pinugutan ng ulo at namatay sa ilalim ng kanyang espada. Ang sword energy na biniyayaan ng kapangyarihan ng Chenkun Temple ay hindi isang bagay na kayang labanan ng 3 nasugatang Diyos.
Sa paghaharap na ito, si Yang Yian ay unang napinsala ng siyam na Diyos gamit ang isang espada, at pagkatapos ay binaril siya ng isang palaso ng isang Diyos na nagtatago sa malayo. Bagaman hindi ito nakamamatay, tiyak na hindi ito madali. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple sa pangalawang pagkakataon at pinutol ang tatlong Diyos gamit ang espada. Mukhang hindi rin naman siya natalo. Magnanakaw, mamatay ka. Ang Diyos na may hawak ng banal na busog ay tinawag pabalik ang banal na palaso, ngunit hindi niya inaasahan na sa ganoong sandali, si Yang Yian ay nabaril ng isang palaso at maaaring patayin ang kanyang tatlong nasa ilalim na mga Diyos. Ang lakas ng sword energy na pumutok ay nagpang-inig sa kanyang puso at hindi ng ahas na lumapit. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang tatlong Diyos na pinapatay ni Yang Yian, umungal siya, ngunit ito ang pangalawang arrow sa string, at ang divine power ay sumabog at perpektong tumama sa utak ni Yang Yian. Sa pangalawang araw na ito, mayroon siyang lahat ng dahilan upang maniwala na ang ulo ni Yang Yian ay babarilan niya. Ngunit ito ba ang kaso? Hindi naman para kay Yang. Sabi nga sa kasabihan, natututo ang isang tao sa kanyang pagkakamali. Binaril ng palaso si Yang at natalo. Kung binaril siya ng pangalawang palaso, karapat-dapat siya. Para sa mga Diyos na nagtatago sa malayo at nagpapaputok ng malamig na mga araw, natural na handa si Yang Yian. Matapos niyang patayin ang tatlong Diyos gamit ang isang espada, may lumabas na painting sa kanyang kamay sa harap niya. Ang pagpipinta na ito ay natural na mapa ng Xiantian Bagua na ibinigay sa kanya ni Foxy. Sa mga tuntunin ng pagtatanggol, ganap na walang problema upang mapaglabanan ang pag-atake ng sinumang Diyos. Hindi ko naisip na gamitin ito ng maaga. Ang isa pang trump card ay nangangahulugan ng isa pang buhay, ngunit ngayon ay hindi ko na ito maasikaso. Buzz! Nang i-activate niya ang Xiantian Bagua map, nagkaroon ng buzzing sound, at ang buong Xiantian Bagua map ay kuminang ng liwanag, bumukas na parang pader. Bukas. Si Yang Yiu ay umungal sa mahinang boses, at sa sandaling iyon, ang lahat ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naubos ng mapa ng Xiantian Bagua. Mabilis na bumukas ang mapa ng Xiantian Bagua sa sandaling ito, at ang liwanag ay kumalat sa libu-libong metro. Isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang Diyos na nakatayo sa di kalayuan na may hawak na banal na busog ay bumaril ng pangalawang palaso kay Yang Yiu ng buong kumpiyansa, at isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Tila nakita niya ang eksenang binaril ng kanyang palaso ang ulo ni Yang Yiu. Malaki ang tiwala niya sa banal na busog at palaso sa kanyang kamay, dahil ito ay isang banal na busog at palaso ng ikatlong antas na nakuha niya mula sa isang tiyak na relic. Ito ay lubhang espiritual. Hanggat ito ay nakalock, ang arrow ay karaniwang tatama sa target. Ginamit niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan para sa pangalawang arrow, nilock ng mahigpit si Yang Yiu, at sinubukang patayin si Yang Yiu gamit ang isang arrow. Pero, sa susunod na sandali, nakita niya ang isang pagsabog ng puting liwanag sa harap ni Yang Yiu, na labis na nakasisilaw, kaya napapikit siya ng hindi namamalayan, at sa parehong oras, ang kanyang banal na arrow ay biglang nawala ng contact. Isang kisap mata lang iyon, ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang malaki ang pagbabago sa paligid. Anong nangyayari? Panginoon ko! Mukhang ang kapaligiran. Kakaiba ang batang iyon. Noon, nakita lang namin ang isang nakasisilaw na puting liwanag na lumabas sa kanya. Hindi, dapat ito ay isang kayamanan. Parang nakakita ako ng isang painting na lumitaw sa harap ni Yang Yian. Sa isang kisap mata, lahat ng mga Diyos ay inilagay sa mapa ng Xiantian Bagua. 3 Diyos ang pinatay, at ang natitirang 7 ay pumasok dito. Walang duda na ito ang obra maestra ni Yang. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang mapa ng Xiantian Bagua na ibinigay sa kanya ni Emperor Foxy. Sa sandaling ito, isang metrong haba ng Xiantian Bagua na mapa ang lumulutang sa kanyang harapan, na may 8 inscription na kumikislap, at ang 7 Diyos ay nag-uusap sa takot. Ubo-ubo, puff. Umubo si Yang Yian at dumura ng isa pang subo ng dugo. Malubhang nasugatan siya ng palaso na tumusok sa kanyang dibdib noon, at ang kanyang mga panloob na organo ay lubhang napinsala. Bilang karagdagan, ginamit niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan upang i-activate ang mapa ng Xiantian Bagua, na isang dobleng pinsala. Gayunpaman, sa pagtingin sa 7 natarantang Diyos sa mapa ng Xiantian Bagua, ngumiti pa rin siya. Ngayon, tingnan natin kung nakaligtas ba kayong mga bastard. Habang nagsasalita si Yang Yian, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at iniluwa ang isang subo ng dugo sa mapa ng Xiantian Bagua. Itinaas niya ang isang kamay at hinimok ang natitirang maliit na banal na kapangyarihan na pumunta muli sa mapa ng Xiantian Bagua. Apoy ng langit. Sa isang tunog, ang mundo sa mapa ng Xiantian Bagua ay nagliyab. Naghiyawan ang 7 Diyos. Ito ay orihinal na isang magulong espasyo. Malapit nang magsanib puwersa ang 7 tao para basagin ang mundong inakala nilang ilusyon, ngunit hindi nila inaasahan na sa isang kisap mata ay magliyab ang buong magulong mundo. Ah, sir, ito ang 3 antas na banal na apoy. Sigaw ng isang Diyos. Natural na alam ito ng iba, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay abala sa kanilang sariling mga gawain at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang labanan ang makalangit na apoy.
Gayunpaman, sila ay nasa antas ng mga Diyos, at ang apoy na lumitaw ay ang tatlong antas na makalangit na apoy, nakatumbas ng antas ng Panginoon ng mga Diyos, at hindi nila ito mapigilan ng matagal. Natural na hindi sila bibigyan ni Yang Yiyu ng pagkakataon na tumalon dito. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pagbabago, pinilit niyang i-activate ang likas na mapa ng Bagwa. Ang makalangit na apoy na ito ay isa lamang sa mga katangian ng likas na mapa ng Bagwa. Ngunit ang epekto ay mabuti sa maagang yugto. Narinig niya ang mga Diyos sa loob na sumisigaw na ito ang ikatlong antas ng makalangit na apoy. Alam niya sa kanyang puso na ang likas na mapa ng Bagwa ay isang kayamanan na ipinagkaloob ni Foxy Divine Emperor. Ang Foxy Divine Emperor ay isang pag-iral na umabot sa ikatlong yugto ng Heavenly Dao Realm. Ang kayamanan na ipinagkaloob niya ay natural na hindi masama. Kahit na siya ay nasa antas lamang ng isang mid-level na Diyos, ginamit din niya ang kapangyarihan ng ikatlong antas ng langit na Diyos. Sa madaling salita, ang likas na mapa ng Bagwa ay may pagpapala ng katangian. Kung naabot niya ang antas ng isang mataas na antas na Diyos o kahit isang makalangit na Diyos, ang kapangyarihan ng likas na mapa ng Bagwa ay maaaring mas malaki pa. Pero kahit sa kanya ngayon, sapat na. Ang pitong Diyos ay inilagay niya sa likas na mapa ng Bagwa. Ngayon ay patay na sila, at hindi na sila makalabas. Ang makalangit na apoy na ito ay isa sa mga katangian ng pag-atake sa likas na mapa ng Bagwa. Nang makita ang pitong Diyos na nagpupumilit na labanan ang dagat ng apoy sa loob, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Yang Yiyan. Haha, dadagdagan ko pa ng panggatong ang apoy. Nang matapos magsalita si Yang, muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay sa mapa ng Siantian Bagwa, na nagsasabing, Heavenly Thunder. Boom! Bitik. Well, ang mapa ng Siantian Bagwa ay isang kayamanan na kanyang pino. Alam niya ang lahat ng mga katangian at epekto nito. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang langit na puno ng kulog ay bumagsak sa pitong Diyos. Sa wakas, ang isa sa mga Diyos ay hindi makatagal. Napasigaw siya at nahati sa kulog. Ang banal na pagtatanggol ay nahati. Sa isang iglap, siya ay nilamon ng apoy sa kalangitan at ng patuloy na pagkulog at naging abo. Sa 10 paghinga, isa-isang nahulog ang pitong Diyos, kasama ang Diyos na may hawak ng banal na busog. Sa ngayon, nakapatay na si Yang Yiyu ng 20 Diyos sa itaas na antas. Huminga siya ng maputik na hangin, na may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan at malapit ng mahulog, ngunit pinigilan niya ito ng pilit. Isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para tignan ito, at isinubo ito sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay tinusok ng banal na palaso, at talagang siya ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na arrow na may banal na kapangyarihan, na hindi karaniwan. Gayunpaman, ang mga pisikal na pinsala ay hindi maaaring gumaling ng mas mahusay sa tubig ng buhay. Matapos ang humigit kumulang 10 paghinga, medyo nakabawi siya. Ang sugat sa kanyang dibdib ay mabilis na gumaling sa ilalim ng paggamot ng tubig ng buhay, ngunit ang mga panloob na pinsala ay umiiral pa rin. Alam din niya na minamaliit niya ang mapanirang kapangyarihan ng banal na palaso, ngunit hindi ito isang malaking bagay. Siya ay natural na gagaling pagkatapos ng paggaling sa loob ng ilang panahon. Sa kasalukuyan, kailangan niyang umalis dito sa lalong madaling panahon, dahil kung tutuusin, nakapatay na siya ng napakaraming Diyos, at maging si Yu Chen ay may 10 sa kanila. Walang alinlangan na ang mga kaaway na dumating upang patayin siya ng sabay-sabay ay lumalakas at lumalakas. Ito ay hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Ikanaway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay upang alisin ang likas na mapa ng Bagwa, itabi ang banal na singsing na pumatay sa mga Diyos, at walang oras na panuurin ito, kaya nagmamadali siyang umalis. Hindi siya bumalik sa parehong paraan, ngunit patuloy na nag-iisip tungkol sa kalaliman ng apoy na kagubatan ng bato. Siya nagkaroon ng panloob na mga pinsala sa kanyang katawan, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay halos maubos. Siya ay nasa isang estado ng pagkapagod. Kailangan niyang maghanap ng lugar na malayo dito para mabawi ang kanyang banal na kapangyarihan at pagalingin muna ang kanyang mga sugat. Walang nakakaalam kung kailan darating ang susunod na alon pagkatapos patayin ang napakaraming Diyos. Halos madapa si Yang Yiyu patungo sa kailaliman ng Flamestone Forest. Nagpatuloy siya sa paglalakad at paglakad. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naglalakad. Sa katunayan, siya ay naglalakad ng husto. Malayo siya sa larangan ng digmaan kung saan pinatay ang mga Diyos. Kahit na may dumating, hindi nila ito mahahanap ng ilang sandali. Kaya't naisipan niyang maghanap ng lugar na matitigilan at pagamutan ang kanyang mga sugat. Masyadong malaki ang buong Flamestone Forest. Pagdating niya rito, ganoon pa rin ang kapaligiran. Hawak ni Yang Yiyu ang isang punong bato at tumingin sa paligid, sinusubukang maghanap ng mas nakatagong kapaligiran. Sa sumunod na sandali, ibang lugar ang kanyang nakita. Isang malaking flame pole ang lumitaw sa larangan ng paningin, ngunit ang flame pole na ito ay walang apoy, ngunit isang tuyong pole. Lumapit si Yang Yiyu. Siya ay nasugatan ngayon, kaya hindi angkop para sa kanya na tumalon sa flame pole na may magma. Tatalo na lang siya sa tuyo na nasa harapan niya.
Kabanata 2554, ang Extinct Three Realms Divine Medicine. Ang tuyong apoy na pool na tila may maliit na pasukan ay itim kung titingnan mula sa itaas, at tila napakalalim, tulad ng isang balon. Ngunit ito ay tama para kay Yang Yio, dahil naghahanap siya ng isang lihim na lugar upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala, at isang tuyong apoy na pool na maaaring tumanggap ng isang tao ay angkop. Gaya ng inaasahan, mas malalim. Pumunta siya, mas lumawak ito. Ngunit pagkatapos niyang mahulog ng daan-daang metro, wala pa rin itong kailaliman, ngunit may nakita siyang pasukan sa kuwebo sa kalahati, na tila medyo malaki na may diameter na 3 metro. Ayaw na niyang pag-isipan pa, kaya pumasok na lang siya sa kuwebo na lumilitaw sa kalahati, at casual na naglagay ng harang sa pasukan upang ihiwalay ang hininga, na magsisilbing pagsubaybay at babala ng kaaway. Pagkatapos ay pumasok siya sa kuweba. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang isang espasyo na humigit kumulang 50 o 60 metro kwadrado. Ang ikinagulat niya ay talagang umihip ang hangin sa espasyong ito, na nangangahulugan na may iba pang mga labasan para sa ventilasyon, at wala ng iba pang matutuklasan. Isa lamang itong natural na espasyo sa loob ng bundok, na may nakasulat na mga bitek sa paligid. Nakita ni Yang Yian na walang kakaiba, kaya umupo na lang siya at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Walang panganib sa ngayon. Ang pagpapagaling at paggaling ay ang mga pangunahing punto. Alam niya na ang pagpatay sa napakaraming Diyos sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging sanhi ng celestial na lahi at makapangyarihang mga master na gumanti at manghuli sa kanya, at maaari silang lumitaw anumang oras. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanumbalik ng kanyang sarili sa kanyang rurok o kahit na pagsulong ng kanyang paglilinang maaari niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Dati, ang kanyang mga pinsala ay naging matatag pagkatapos uminom ng tubig ng buhay, at ang susunod na hakbang ay upang mapangalagaan ang kanyang panloob na mga pinsala. Kinailangan ni Yang Yian ng 10 taon bago tuluyang gumaling, at pagkatapos ay pumasok siya sa estado ng cultivation. Sobrang bilis talaga ng improvement niya, halos parang rocket. Ang kanyang cultivation realm ay tumaas, ngunit ang realm ay hindi matatag at kailangang patatagin. Si Yang Yian ay pumasok sa isang malalim na estado ng paglilinang. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang oras ay walang kabuluhan sa mga Diyos, dahil ang mga Diyos ay talagang kasing haba ng buhay ng langit, halos walang kamatayan. Siyempre, ito ay isang pahayag sa ilalim ng natural na mga kondisyon. Kung makatagpo sila ng isang kaaway at mapatay, hindi. Sa pangkalahatan, ang mga Diyos ay may pinakamahabang panahon. Ang paglilinang ni Yang Yian ay tumagal ng 100 taon sa isang kisap mata. Sa ganitong paraan lamang mapapatatag ang kaharian. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng panibagong sigla. Lahat ng uri ng estado ay umabot sa kanilang rurok. Sumunod, nagsimulang bilangin ni Yang Yian ang kanyang natamo sa pagkakataong ito. Nakapatay siya ng 30 Diyos sa kabuuan, kaya kumita siya ng maliit na kayamanan. Ang kabuuang bilang ng mababang uri ng mga banal na bato ay umabot sa 76, at ang bilang ng mga banal na gamot ay umabot sa 40. Siyempre, hindi sila mataas, karamihan sa mga ito ay mga unang antas ng banal na gamot, at mayroon lamang 12 pangalawang antas ng banal na gamot. Sa mga tuntunin ng mga banal na sandata, tanging ang banal na busog ng pinakamalakas na Diyos sa itaas na antas ng angka ng Tianren ang isang ikatlong antas na banal na sandata, at ang iba ay halos unang antas na mga divine na sandata na may kaunting epekto sa kanya, at karamihan sa mga ito ay nawasak sa labanan, na maaaring baliwalain. Pagkatapos ay mayroong aklat ng banal na gamot at ang Broken Mirror Pill Recipe. Matapos pag-aralan itong mabuti, naramdaman niyang medyo magaspang ang recipe. Bagamat isa itong divine pill recipe mula sa God Realm, isa rin siyang senior alchemist sa alchemy at nagkaroon ng sariling karanasan. Bilang karagdagan, ang pundasyon ng tableta ay hindi magbabago, kaya pagkatapos pag-aralan ito, nakita niya na ang recipe ay medyo magaspang. Kung ang ilan pang pantulong na banal na gamot ay idinagdag upang pagsamasamahin ang recipe, kung gayon naniniwala ako na ang bisa ay magiging mas malaki at ang antas ng tagumpay ng alchemy ay tataas ng malaki. Gayunpaman, ayon sa kanyang kasalukuyang lakas ng paglilinang, naramdaman niya na hindi niya ito mapino. Kung siya ay nakalusot sa mas mataas na antas ng Diyos na antas, dapat siyang magkaroon ng lakas upang subukan ito. Matapos tandaan ang mga pagkukulang ng recipe ng tableta na ito, iniligpit ni Yang Yian ang recipe ng tableta at kinuha ang aklat ng banal na gamot upang basahin. Kung gusto niyang mabuhay ng mas mahusay sa God Realm at pagbutihin ang kanyang cultivation ng mas mabilis, kailangan niyang umasa sa tulong ng mga divine pill, kaya't napakahalagang maunawaan ang kaalaman ng divine medicine sa God Realm. Kinailangan ng 1 taon upang tuluyang mapag-aralan ng lubusan ang aklat ng banal na gamot. Nagtala ito ng 70% hanggang 80% ng divine medicine sa God Realm, na sapat na para sa kanya. Ang mga katangian, kapaligiran ng pamumuhay, ikot ng paglaki at antas ay lahat ay naitala sa kanyang isipan, at tumigil si Yang Yian. Susunod, tumingin si Yang Yian sa higit sa 70 banal na bato at naghanda lamang na pinuhin ang mga banal na batong ito upang linangin at maapektuhan ang nasa itaas na antas ng Diyos na kaharian. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa mga Diyos na iyon sa itaas na antas, napagtanto niya na hindi pa rin sapat ang kanyang cultivation level para mag-sign up, at malayo pa ito sa sapat.
Sa pagkakataong ito, direktang pumasok si Yang Yian sa Chen Kunpot upang linangin ang mga immortal. Dati, nasugatan siya at hindi masyadong nag-isip at gumaling kaagad. Ngayon, kailangan niyang piliin ang Chen Kunpot para magsanay, dahil mahaba ang pagsasanay, ngunit ang oras na ginugugol niya sa Chen Kunpot ay 1,000 beses kaysa sa labas ng mundo, upang magkaroon siya ng pagkakataon na makipagkompetensya sa labas ng mundo. Mabilis ang panahon. Hinigup at pininaw ni Yang Yiu ang mga banal na bato sa Chen Kunpot. Matapos sumipsip ng higit sa 70 banal na mga bato, 100 taon ang lumipas. Gayunpaman, nakuha niya ang gusto niya. Siya, matagumpay na nakalusot sa antas ng paglilinang at nakapasok sa itaas na antas ng kaharian ng makalangit na Diyos mula sa gitnang antas ng kaharian ng makalangit na Diyos. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahaba at nakabubusog na dagandong. Ang daang taon ng pagsasanay ay sa wakas ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa pagkalkula ng oras, mahigit 1 buwan lang ito sa labas ng mundo, at ang dating oras ng pagsasanay sa kuweba ay 100 taon pa rin. Alam niya na kailangan niyang magsanay sa Chen Kunpot sa hinaharap, na makakapagtipid sa kanya ng maraming oras. Ito ang pangunahing paraan upang matiyak na makakaligtas siya sa pagtugis ng Celestial Clan at ang mga labi ng Chen Kun na iyon. Pagkatapos ng pagsasanay, lumabas si Yang Yiu sa Chen Kunpot. Siya, nasa kuweba pa. Tahimik ang daang taong kuweba na ito at walang gumagambala sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Lumabas. Kung lalabas tayo, may isip na hindi tayo pababayaan ng mga Celestial. Ngunit ang pagtatago dito ay hindi solusyon, at mas imposibleng manatili dito para magsanay. Ang pagsasara ng pinto ay hindi makakabuti sa kanyang paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pakikipaglaban at paghahanap ng mga likas na kayamanan maaari niyang mapabuti ang kanyang paglilinang. Habang siya ay nakatayo doon na nag-iisip, isang malamig na simoy ng hangin ang biglang dumating. Bahagyang sinabi ni Yang Yiu, "Ham." At ibinaling ang ulo upang tumingin sa isang sulok ng kuweba. Pagpasok niya, nakaramdam siya ng simoy ng hangin, at ngayon ay naramdaman niya ito. Naakit ang kanyang atensyon dito, at kumikilos ang kanyang puso. Talaga bang may iba pang labasan dito? Kung mayroon, hahanapin niya ito at hindi na babalik. Ito ay isang magandang pagpipilian. Pagdating niya sa isang sulok ng kuweba, nakita ni Yang Yiu ang malagagamba na mga bitek sa mga bato ng bundok. Bagamat napaka-banayad ng mga ito, naramdaman niyang dito nang gagaling ang napakahinang hangin. Tuwang-tuwa si Yang Yiu at agad itong sinuntok. Boom! Pagkatapos ng dagandong, nabasag ang mga bato sa bundok. Tama na. Lumitaw ang isa pang kuweba. Pero, ito ay napakaliit. Mas mabuting sabihin na ito ay isang extension ng isang malaking bitek kaysa sa isang kuweba. Kailangan mong humiga para makapasok. Mas malakas ang hangin sa mga sandaling ito. Natitiyak ni Yang Yian na dapat mayroong malaking espasyo sa kabilang panig, o maaari itong humantong sa labas ng mundo. Gag-apang siya kahit kailangan niya. Ibinaba niya ang ulo niya at pumasok. Isa lamang itong malaking bitek na maaaring gapangin ng isang tao, ngunit nalampasan ito ni Yang Yian ng may kahirapan. Makalipas ang halos 10 minuto, lumawak ng lumawak ang malaking bitek. Pagkatapos ay tumayo si Yang Yian at naglakad na nakayuko ang likod. Palakas ng palakas ang tunog ng hangin, at maririnig niya iyon. Matapos maglakad ng ilang hakbang, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at nakalabas siya sa isang bitek ng bundok. Doon, ay isang masiglang eksena sa kanyang paningin. Tumingin si Yang Yian sa kapaligiran. Tila ang lugar na ito ay parang isang malaking tiyankeng. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang mahinang liwanag at bakas ng langit, na nangangahulugang napakalalim ng lugar na ito. Marahil ay maaari siyang umakyat mula rito, ngunit hindi niya magawa. Nahulaan niya na marahil ang tuktok ng bundok ay isang pagsusuri sa bitek sa lupa. Sa pagliwanag ng ilaw at pagpasok ng hangin, napakaswerte ng hangin dito. Gayunpaman, ito. Maaaring dahil sa kalawakan sa ilalim ng lupa. Bagamat may mga halaman dito, napag-alaman na ang banal na liwanag ng bawat halaman at puno dito ay hindi malakas. Sa madaling salita, ang mga bulaklak, halaman at mga puno dito ay hindi espiritual, at halos pareho sila ng fairyland. Ang mga bulaklak, halaman, puno, at iba pa na nakita niya sa Renhuang Island ay pawang mga duwende, mga espiritual na nilalang. Ito ay medyo kakaiba, marahil ay dahil sa kapaligiran dito. Sa isang sulyap, ang lugar na ito ay halos 5 o 600 metro ang laki, at may dumadaloy na tubig sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang mga bulaklak, halaman at mga puno ng God Realm, at ang ilang mga halaman ay naglalabas pa rin ng mahinang banal na liwanag, kaya hindi ito mukhang madilim. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yang Yiu ay biglang nakakita ng isang kislap ng gintong liwanag. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin, ngunit nakakita siya ng kaunting gintong liwanag na 100 metro ang layo. Siya, sumugod sa ilang hakbang at nalaman na ito ay isang banal na gamot na naglalabas ng gintong liwanag. Ito ay may isang malakas na pagkadyos, na napapalibutan ng banal na liwanag, at aktwal na ipinakita ang isang multo ng isang magandang babae. Alam ni Yang Yiu na ito ay isang uri ng multo na mayroon lamang ilang espesyal na banal na gamot, at ito ay isang napakahirap na banal na gamot.
Matapos basahin ang mga klasikong banal na gamot na nabasa niya, halos mapatalon si Yang Yiyu sa Pononibik. Ito ay naging isang mataas na antas ng banal na gamot ng ikatlong kaharian, at ito ay isang napakabihirang pagkakaiba-iba sa mga banal na gamot ng ikatlong kaharian. Ito ay isang extinct na banal na gamot sa banal na gamot classics. Kabanata 2555, ang tagapangalaga ng banal na medisina. Ang ganitong uri ng banal na gamot ay naitala sa mga klasikong banal na gamot bilang Golden Armor Spirit Flower. Dahil ang mga sanga nito ay parang gintong baluti, ito ay pinangalan ng Golden Armor, ngunit ang mga bulaklak ay pula at maliwanag. Ito ay isang bihirang isa sa tatlong larangan ng banal na gamot. Ito ay may tungkulin ng pagkondensasyon ng kaluluwa at pagpapalusog sa banal na fetus. Ito ay may banayad na mga katangian at malakas na pagkakatugma, kaya ito ay napakabihirang. Napag-aralan na niyang Yian ang Realm Breaking Pill noon, at kailangan itong magdagdag ng ilang pinaghalong divine medicine upang gawin itong mas matatag at makapangyarihan. Angkop na bagay ang Golden Armor Spirit Flower na lumitaw sa harapan niya. Hindi lamang nito mapapabuti ang mga nakapagpapagaling na katangian ng tableta, ngunit mapataas din ang rate ng tagumpay ng alchemy. Ito ay talagang isang perpektong banal na gamot. Kung kaya niyang pinuhin ang Golden Pill, magkakaroon ng pag-asa na makalusot mula sa pinakamataas na antas ng Diyos patungo sa kaharian ng Diyos ng langit. Hindi inaasahan ni Yang Yian na magiging napakabuti ng kanyang kapalaran. Talagang makakatagpo siya ng gayong banal na gamot pagkatapos gumapang sa ibabaw ng bitik. Isa lang itong pagsabog ng swerte. Tuwang-tuwa si Yang Yian at pumunta sa Golden Armor Spirit Flower. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natagpuan niya na ang kanyang kapalaran ay talagang sumasabog, ngunit ito ay isang pagsabog ng swerte sa kabaligtaran na paraan. Ngunit nang makalapit na siya ay biglang tumunog ang isang dagandong na sinabayan pa ng malakas na panggigipit na nagpakilig sa kanyang puso. Dam! Ang hininga ng ikatlong kaharian. Ang puso ni Yang Yian ay tumibok, ang kanyang kapalaran ay talagang napakabuti. Hiss! Wala akong nakitang lumabas, pero narinig ko ang tunog. Ang unang reaksyon ni Yang Yian ay kamag-anak ito ng dalawang ulo na Red Refining Snake. Sa isang sulyap, gumagalaw ang damo sa harap ng Golden Armor Spirit Flower. Pagkatapos ang banal na liwanag ay sumikat ng maliwanag. Sa wakas ay nakita ito ni Yang Yian. Gudong! Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Talagang ahas iyon. Isang makapangyarihang Sky Demon Beast, talagang isang third level na Sky Demon Beast na nalampasan ang level ng mga Diyos, at isa rin itong Red Refining Snake. Pero, ang Red Refining Snake na lumitaw sa kanyang harapan ay 3 ulo at isang katawan. Ito ay eksaktong kapareho ng nakaraang Red Refining Snake, ang pagkakaiba ay mayroon itong dagdag na ulo at mas malaking katawan. Ang tuwid na katawan ay kasing kapal ng balde, at mukhang hindi bababa sa 50 o 60 metro ang haba. Hiss! Ang 3 ulo ay naglalabas ng mga dila ng ahas. May mata sa gitna ng bawat ulo. Isang 3 ulo, 3 mata na 3 antas na pulang ahas. Pula ang buong katawan, at kitang-kita ang mga kaliskis na kasing laki ng palad. Nagpakawala ito ng malakas na pressure, at nag-iba ang hitsura ng 3 mata, isang itim, isang puti, at isang pula. Ang mata sa gitnang ulo ay pula, at ang kaliwa at kanan ay itim at puti. Nagkaroon ng ilusyon si Yang Yian na tila nakakita siya ng panunukso at pagiging mapaglaro sa mga mata ng pulang ahas na ito, nakatingin sa kanya na parang nakatingin sa biktima. Malinaw na ang 3 antas na pulang ahas na ito ay may tiyak na dami ng karunungan. Ito ay isang malaking problema. Noong una ay inakala na ang kanyang swerte ay sumabog at nakatagpo siya ng isang magandang magic medicine, ngunit hindi niya inaasahan na ang magic na gamot ay may tagapag-alaga na demonyong hayop. Pinisil ni Yang Yian ang isang ngiti na mas pangit kaysa sa Cap-A-Ton, tumingin sa pulang ahas na may 3 ulo at sinabi, "Well, hindi ko sinasadyang guluhin ang iyong treasure land, ako. Aalis na ako." Pagkasabi niyon, tumalikod siyang at tumakbo, at pasigaw na umalis sa lugar. Naglakas loob siyang sabihin na ginamit niya ang pinakamabilis na bilis sa kanyang buhay. Bilang resulta, boom boom boom. 3 malalaking bola ng apoy ang lumitaw, sa hugis ng isang tapos na produkto, at sumabog sa kanyang harapan, na agad na bumubuo ng isang tatsulok ng apoy. Pakiramdam niya ay mabilis siya, ngunit mas mabilis pa ang apoy ng pulang ahas na may 3 ulo. Ang 3 ulo ay nagluwa ng 3 bowl ang apoy, na direktang humaharang sa kanyang daraanan. Kailangang tumigil ni Yang Yian. Walang lugar na matatakbuhan, at ang tanging natitira ay lumaban. Naisip din niyang direktang lumabas sa apoy, ngunit hindi siya naglakas loob na makipagsapalaran, dahil malinaw niyang nararamdaman na ang apoy ng pulang ahas na may 3 ulo na ito ay mas nakakatakot kaysa magma. Sa harap ng 3 antas na makalangit na demonyong hayop na lumampas sa antas ng mga Diyos, talagang walang silbi ang pagtakas. Ang isang malaking kaharian ay isang pagdurog. Matapos itong pag-isipang mabuti ni Yang Yian, kaya lang niyang lumaban. Ang 3 ulo na pulang ahas na ito ay malamang na maging isang mataas na antas ng pag-iral sa ikatlong kaharian. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi ay madudurog siya kung hindi siya mag-iingat.
Sa pagharap sa napakalakas na pag-iral, talagang hindi alam ni Yang Yiyu kung ano ang pinakamabisang paraan, kaya isang hakbang lang ang magagawa niya. Haze! Sa isang iglap, ang tatlong ulo na pulang ahas ay sumigaw at direktang kumagat kay Yang Yiyu. Kop! Itinaas ni Yang Yiyu ang Dragon Slaying Sword at nilaslas. Isa na siyang Diyos sa itaas na antas, at hindi siya pushover. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay ang espada ng Diyos ng batas, at ang kapangyarihan ng espada ay hindi dapat pabayaan. Boom! Ang lakas ng espada ay tumama at damapo sa ulo ng tatlong ulo na pulang ahas. Ngunit isang pagsabog ng mga spark ang lumitaw dito. Haze! Parang walang epekto sa tatlong ulo na pulang ahas, pero nasaktan pa rin ito ang ahas. Ang tatlong ulo kaya hindi siya naglakas loob na labanan ang mga iyon. Buzz! Ang likas na mapa ng bagwa ay lumabas, nagniningning ng maliwanag, ngunit hinaranggan nito ang apoy ng tatlong ulo na pulang ahas sa labas ng katawan ni Yang Yian, na iniwang hindi nasaktan si Yang Yian. Sa puwang na ito, umungal at tumalon si Yang Yian, hinihimok ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, at biglang nilaslas ng isang espada ang tatlong ulo na pulang ahas. Boom! Haze! Ang tatlong ulo na pulang ahas ay sumigaw ng malakas sa pagkakataong ito, at direktang tinadtad sa lupa ng espada ni Yang Yian, na naging sanhi ng dagandong. Tumutulo ang dugo, ngunit ang espada ni Yang Yian ang nagtamo ng mahabang sugat sa leeg ng pulang ahas. Talagang nabalisa si Yang Yian. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple ngunit nabigo siyang putulin ang tatlong ulo ng ahas na may tatlong ulo gamit ang isang espada. Gaano ito kalakas? Bagamat nabigla siya, alam ni Yang Yian na hindi niya mabibigyan ng pagkakataong huminga ang tatlong ulo na pulang ahas. Ito ay masyadong malakas. Hindi siya makapagpigil kung mapapatay niya ito. Binaligtad niya ang Watermelon Thunder at 5 Thunder Purple na dahon sa Chenkun Pot. Inihagi silang lahat ni Yang Yian sa pulang ahas na may tatlong ulo. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang nanginginig na pagsabog at kulog, at naroon din ang ingay ng sakit at galit mula sa pulang ahas na may tatlong ulo. Sa ilalim ng suntok na ito, ang tatlong ulo na pulang ahas ay direktang hinaipan sa isang malaking hukay na mahigit 10 metro ni Yang Yian. Walang paraan na nag-evolve ang Chenkun Pot dahil nilamon nito ang God's Cemetery, at ang Watermelon Thunder at 5 Thunder Purple na dahon ay sumulong din ng isang hakbang. Hindi man napatay ang tatlong ulo na pulang ahas, siguradong hindi ito maganda sa pakiramdam. Normal na sumabog ang isang malaking hukay. Sa oras na ito, hindi nagatubili si Yang Yian na i-activate ang mapa ng Xiantian Bagua, iniisip kung maaari niyang kolektahin ang tatlong ulo na Red Refining Snake sa mapa ng Xiantian Bagua, at pagkatapos ay magiging madali itong harapin. Buzz! Sa isang iglap, ang pisyolohikal na enerhiya ng kanyang katawan ay naubos muli ng 70% hanggang 80% na nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkahilo, ngunit ang mapa ng Xiantian Bagua ay maliwanag at nakabukas, na sumasakop sa tuktok ng malaking hukay. 8 inscription ang dam-alloy at nagliwanag sa malaking hukay, at ang tatlong ulo na pulang ahas na nagpapadalisay na tumindig at patuloy na umuungal ay nagsimulang mangolekta. Pero, sa susunod na sandali ay nabigo si Yang Yian. Nakita ko na ang tatlong ulo na pulang ahas na nagpapadalisay ay umungal at nagluwa ng tatlong apoy mula sa tatlong bibig nito, na pumailan lang sa kalangitan at lumalaban sa puwersa ng pagsipsip ng mapa ng Xiantian Bagua. Hindi siya naniwala, at buong lakas niyang niluwa ang isang bibig ng dugo sa mapa ng Xiantian Bagua, ngunit hindi pa rin niya nakolekta sa mapa ng Xiantian Bagua ang tatlong ulo na Red Refining Snake. Nabigo si Yang Yian. Naalala rin niya ang sinabi ni Fu Shi. Ang kapangyarihan ng mapa ng Xiantian Bagua ay batay sa kanyang cultivation realm. Isa na siyang Diyos sa itaas na antas, at ang tatlong ulo na pulang ahas ay isang ikatlong antas na demonyong hayop, katumbas ng kaharian ng Diyos ng langit. Wala siya sa sapat na antas at hindi niya mailagay ang tatlong antas na pulang ahas sa mapa ng Xiantian Bagua. Gayunpaman, epektibong nasugpo ng mapa ng Xiantian Bagua ang tatlong ulo na pulang ahas. Sa sandaling ito, iginigiit ng magkabilang panig. Alam ni Yang Yian na kung kaladkarin niya ito, tiyak na magdurusa siya. Akala niya ay halos maubos na ang divine power sa kanyang katawan nang i-activate niya ang Xiantian Bagua map. Hindi niya ito madrag. Nang maubos ang banal na kapangyarihan, ang tatlong ulo na pulang ahas ay tumalbog at siya ay mamamatay. Sa pagtingin sa pulang ahas na umuungal na nakabuka ang bibig, nagngangalit si Yang Yian at naghanda na makipagsapalaran. May huling trick pa siya. Kung ang trick na ito ay hindi gumana, maaari lamang siyang magtago sa Chenkun Pot at hindi lalabas. Ang panlilinlang na ito ay ang tubig ng buhay sa palayok ng Chenkun. Anyway, ang tubig ng buhay ay na-upgrade at naging purong purple gold na kulay. Mayroon pa ring tatlong patak, ngunit ang sigla ay mas malakas. Hindi niya alam kung may epekto ang tubig ng buhay sa mga nilalang sa God Realm, pero ngayon ay maaari na lang siyang makipagsapalaran. Kung hindi niya ibababa ang tatlong ulo na pulang ahas, hindi niya makukuha ang Golden Armor Spirit Flower,
hindi niya magagawa ang realm-breaking divine peel, at hindi makakalusot sa kaharian ng Diyos ng Langit. Hinahanap ang kapalaran sa panganib, kaya subukan ito. Kinagat ni Yang Yiyu ang kanyang mga ngipin, inalalayan ang mapa ng Xiantian Bagua upang sugpuin ang pulang ahas, at biglang tumalon at lumipad palayo kasama ang tatlong ulo ng pulang ahas na may tatlong ulo. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.